Para lumusot, sabi ko, para ma-approve na yung budget, lumusot na yung budget natin. Bigay nila sa atin yung list, i-verify natin kung totoo nga may need at the school level. Kaya medyo tumagal. Tumagal yung 2023. Kasi bine-verify sa school kung may kailangan ba talaga. Tapos dumadaan pa siya sa DBWH, bine-verify nila ulit. Soil testing, kung meron ba talagang area. Kasi meron din sa politiko na bibigay ng classroom, wala namang area sa paaralan. Sa susunod na budget, ang ginawa nila, dinagdagan nila ang budget ng Department of Education ng 5 billion. I think yung budget namin nasa 19 billion ang school. Ang kinuha nila na 5 billion, kinuha nila sa repairs. So may 6 billion kami for repairs ng mga classroom. Kinuha nila yung 5 billion, dinagdag nila sa new construction. So 19, 20, 21, 22, 23, 24, yun ang binigay nila sa DepEd. Kinuha nila yung buong 19. At natuto sila. Natuto sila kasi the previous year, sinabi ko, dadaan sa DepEd yung listahan. This, before ang nag-resign, ginawa nila, nilista na nila yung mga paaralan, saan na paaralan, ilang classrooms. Tapos inattach nila sa General Appropriations Bill, sa GAB. Nilagay nila doon. So pagdating ng GAB sa Senate, nakalagay na yung listahan. Sabi ko doon sa isang reset namin sa DepEd, sabi ko, alam mo, kung pork yun, na tinago niya sa listahan ng DepEd, lalong pork yan. Kasi siya na mismo ang naglagay ng listahan. Sabi ko, i-question na natin yan sa Supreme Court ang budget. Sabi niya, kapag kinasyon mo kasi yan, tatagal tayo. Tatagal yung budget natin, hindi tayo makakagalaw. So sabi ko, okay, dito tayo sa mga senators. In fairness sa mga senators, tinanong nila during the budget hearing nila, tinanong nila kung maalala nyo yung interpellation ni Senator J.B. Estrada. Tinanong niya talaga, sa inyo ba nanggaling ang listahan? Hindi. Sino gumawa ng listahan? Pero, syempre pagdating sa BICAM, 2 tao na lang ang nagdedesisyon niyan. Si Zaldico at si Martin Romualdez. Wala rin nangyari. Ganito ang gagawin nila. Sasabihin nila lagi, babanatan ka nila lagi, tapos hindi ka pa nila papagalawin ng maayos sa trabaho mo, parang sobrang hindi na tama yung ginagawa. So sabi ko, alis na lang ako dito kaysa ako na naman yung pipirma. Masakit sa loob ko na ako na naman yung pipirma as Department Education Secretary. Alam ko kung anong nangyayari doon sa loob. Masakit sa akin na hindi ako makaprotesta kasi kasama ako. Ako yung secretary mismo. So magreklamo ka pa ba sa sarili mo?